Yahoo! Hello, 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 mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries at kung saan ka mang lupalop ng ating daigdig. Hayaan niyo muna kaming ni G. Nabatiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready nang matulog. At welcome aboard sa ating daddy and G, the green girly cutie patuti iguana daily vlogs. Ayun, ang init-init ni G natin. Very warm ang ating G ngayon. Dahil po ay gumaandar po ang kanyang um, hit rock. Hit rock, ito. At saka yung kanyang hit lamp. Okay, kasi kailangan mapanatiliing mainit si G para po siya ay kumain. Pag hindi kasi pag malamig kasi yung katawan ng G natin, wala din po siyang ganang kumain. Ayan. So ito po ang ating G ngayon. Super love ng daddy. So anong balita po sa inyong lahat dyan mga ka-G and syempre mga masters. Ayan. Ganito po tayo paano humawak kay G natin. Simple lang naman yan si G hawakan. Ganun lang yan, Yan. Parang palaka. Pero syempre, ayaw niya kasi magpahawak kay daddy. Kaya medyo magalaw siya. Pero hindi naman siya masakit. Hindi naman masakit po. Paluin lang yung daddy sa puwet niya eh. Di ba? Yun, Yung si G natin. Ang kulit-kulit. Anyways, mga masters, mga ka-G, ni-invite ko po kayo mamaya. Alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, Philippine time. Ako po ay merong premiere promotion. Pero syempre sa first part ng premiere promotion natin, siguro mga 11 to 2, meron po tayong birthday celebration na naman. Mga kanta-kantahan lang. Wala tayong pag-games ngayon. Wala namang pag-games, kanta-kantahan lang. Medyo lang tayo, cool na banding lang. Okay, so mga ating premieres ay magsa-start ng 2:15 ng hapon hanggang 4. Sa batch ko lang po yan. And then pagkatapos ko ay si Yams OFW Vlogs from 4 o'clock to 6 o'clock in the evening. And then after ng ating Yams ay si Ate Bams 2.0 from 4 to 6. And Merle Estani Vlogs from 8. Sandali po. 6 to 8 si Ate Bams and 8 to 10 po ang ating Merle Estani Vlogs. Diba? Si G natin nakatingin talaga sa akin, no? Na-amaze talaga. Nai-inlove yan si G kay Daddy. Hey, baby. Nakatingin po yan. Diba? So, patuloy po tayo sa ating lecture for today. Nothing much to talk about. Lecture lang tayo at makakatulong po ito. So saan po tayo ngayon? Tapos na po tayo kahapon sa ating apple cider vinegar with the mother. Ito po yung lecture natin kahapon. So ulitin ko lang. Isang tasa, 1 cup of warm water. You mix 2 tablespoons of apple cider vinegar with the mother. With the mother na yan, ha? Hindi lang basta-basta na apple cider yan. And then 1 tablespoon of raw and organic local honey. Kung saan ka man nakatira o saan ka nagre-reside, yun yung honey na gamitin mo. Wag yung mga honey na imported, ha? As much as possible. Ayan, si G natin, nakatingin lang yan kay Daddy. Na-amaze talaga yan si G. And then, i-mix natin, best taken on empty stomach, 1 hour before meals. So preferably po sa pinakauna na iinumin mo sa umaga. Yun ang pinakauna mong inumin sa umaga. Yung apple cider with raw honey. Kasi yan talaga, makakatulong po yan. Pareho kasi yung pH level, acidic level ng apple cider vinegar sa ating stomach juices. Sa stomach juices po natin. So pareho po yung kanyang level. So it means na pag yan ang inumin mo, magiging healthy yung inyong gastric juices. Magiging healthy po ang gastric juices natin. Okay? Sige natin nakatingin sa laptop. So, what happens is, ibabalik niya, i-restore niya po ang
gastric juices pH level. So magiging healthy po siya. Lahat ng papasok sa tiyan natin ay kayang-kaya na tunawin po ng ating gastric juices. Kasi ang nangyayari po dyan, pag mahina po ang consistency or ang pH level ng gastric juices natin, pag pumasok po yung pagkain sa ating tiyan, stomach natin, si G natin, kakagatin niya yung laptop. Sabi niya, ano ba klaseng ano yan? So, ano niya, tutunawin talaga ng ating gastric juices ang mga pagkain na pumapasok sa tiyan natin. Sa stomach po, iba yung tiyan na generally na tinatawag nating tiyan na ito lang. Yung stomach is an organ wherein it's like a bag na doon po nagdumidiretso ang pagkain galing sa ating lalamunan. So meron tayong gastric juices dyan, ng stomach juices or GI, gastrointestinal juices, na very potent, na medyo acidic po siya, na siya po yung responsible para po tunawin yung pagkain dyan. Okay? So, ito po, nasabi na natin kahapon kung ano yung matutulungan niya. Okay? Pero, ngayon po ay magpo-proceed tayo dito. Alam ko marami po ang makikinig dito. Kasi po ay marami tayong mga bad habits na ginagawa. Sandali po na iba yung napindot ko. Okay, so ano ba ito? Ang ating topic ngayon, no coffee on an empty stomach. O, sino ba dito sa inyo ang guilty dyan? Okay, so increases cortisol level or stress hormones, ang caffeine, na makikita po sa kape. So it doesn't matter po mga masters, mga ka-G, kung ang kape mo ay decaf or regular coffee. At kasi ang brain po natin, ang ating brain ay very, very intelligent po yan. The moment na nakasimot ka or naka-visualize ka na ng kape, automatic ang brain natin ipaprocess na po yan as energy. Hindi mo kasi ma-cheat yung brain natin kasi meron tayong tinatawag na parang familiarization, na ang brain natin po ay may sariling memory po yan. Pag naka-visualize na or malapit ka na sa lugar na may or amoy or makikita mo na kape related sa coffee, kahit na ano pa yan kahit na picture pa yan or kahit na advertisement pa sa TV yan or mug na lagi mong ginagamit na nakarelate po, in relation po sa kape, automatically ang brain natin mag-excite po yan. Magpapalabas na po yan ng energy. Okay? So, pag inom mo ng kape, syempre, nag-expect yan na may caffeine kasi memorize niya na dapat pag may kape, may caffeine. Uminom ka ng decaf, pag lumabas na ang energy mo, pinalabas niya ng earlier, nag-produce po siya ng energy. At the same time, yung purpose po ng coffee na ininom mo is tapalan lang or kasi lumabas ng energy mo So, kailangan lang talaga bigyan ng sukli. Ang problema po dyan, kung uminom ka ng decaf, walang caffeine. So, mapofrustrate yung brain. Mapapagod siya kasi supposed to be may tatanggapin po siya na caffeine. Wala siyang natanggap kasi decaf siya. Diba? So, it doesn't matter kung decaf man or regular yan kasi maglalabas pa rin ng energy ang ating katawan. Dahil po sa ulado niya na, memorize niya na po na every time na may kape, automatically in relation po yan sa energy. Pero wala palang energy na mabibigyan kasi decaf. So parang chinit mo lang yung brain mo. Yun lang po ang nangyari dyan. Okay, ano pa ba? So negatively impacts ovulation, weight, and hormonal imbalance. Sa mga babae dyan na nagme-menstruation, may ano pala siya, pag umiinom ka pala ng kape habang ikaw may empty stomach, pwede palang magka-problema yung iyong menstrual cycle at ovulation mo. Pwede ka magiging irregular, pwede ka mayroong mga sakit pag feel ka ng mga premenstrual syndrome or symptoms. Helps and then ovulation, weight, and hormonal balance for women, and then helps regulate energy. So ito po ang ano pala, okay, di ba? Ang caffeine or ang cortisol ay nagre-regulate ng energy and makes you feel alert. So yun yung mangyayari pag inom ka ng kape sa umaga, alert ka at may energy ka.
Pero ang tanong, saan ba nanggagaling yung energy mo? Sa caffeine. Sa caffeine lang. So wala pong materials na makikita diyan kundi caffeine lang. Walang vitamins, walang minerals, ayun lang, caffeine lang. Okay, fluctuates throughout the day, generally high in the morning. Sa umaga, mataas na. Kaya mataas na yung ating energy sa umaga. Pero ang problema, cortisol natin, ang problema, iinuman mo kape, mas lalong tataas yan. And then eventually, magdedepende yung katawan mo sa caffeine na yan. Kasi pag hindi na, walang caffeine, ay hindi na siya tataas yung iyong energy. Kasi hindi na magsasariling sikap yung katawan natin para mag-produce ng energy. Okay, blunts the hormones production and shifts the timing of the cycle, causes to produce cortisol at times. Okay, ang ibig sabihin yan ay sa mga babae ay pwede niyang apektuhan yung inyong cycle sa inyong menstruation. Okay? Affects the gut microbiome by stimulating acid production in the stomach. So nagsistimulate pala ang caffeine, ang cortisol ng ating gastric stomach. So magiging super acidic siya. Magiging acidic at yung katawan mo ay magiging acidic din yung blood pH natin. Okay? The best time to have a cup of coffee is 1 hour after breakfast, before 9:30, between 9:30 and noon, the window when your cortisol levels are typically low. So dapat uminom ka ng kape 1 hour after na breakfast na. Kasi yung breakfast natin is 7 to 8, mga 9, 9:15, or pwede mga 10, 11, pwede ka nang uminom ng kape. Pero wag uminom ng kape habang ikaw ay gutom. Your coffee habits, if you're accustomed to drinking coffee first thing in the morning, your body may have come to use caffeine as a source or crutch and thrown off its natural wake-up mechanisms. So magiging irregular na yung inyong paggising at saka yung energy level. Alright mga masters and mga G, again, invite ko po kayo. Maraming salamat talaga. Invite ko kayo mamaya 11 o'clock sa aking birthday LS. This is your one and only Master Worm and G. God is great. Yeah.